Lalaking nakisali lang daw sa inuman sa Tondo na naksak ng 4 na tao. Sa pool sa CCTV, nang magkagulo ang mga residente, nang iwas-iwas na ng lalaki ang kanyang balisong. 2 ang namatay at 2 ang sugatan. Kung saan nagsimula ang gulong yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-21 araw ng Oktubre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Anak ni Senator Amy Marcos rumesbak sa bantang huhukayin ni VP Sara Duterte at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Habang si VP Sara viral sa pag-fishball at pagsasayaw. Ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao inulan at binaha dahil sa bagyong Christine. 2 minor de edad sa Davao del Sur, hinostage ng mga presong gustong umuwi sa kani-kanilang bahay. Chinese na sangkot sa Pogo, dinukot habang namimingwit sa Bustos, Bulacan. Sa Frontline News Abroad, gasolinahan sa Russia, sumabog. 4 patay, kabilang ang 2 bata. At sa Frontline Showbiz, Chris Aquino, ikinuwento ang takot niya nang akalaing meron siyang cancer. Ginawang hostage ng 3 preso ang mga batang anak ng kanilang kakosa sa Digos City, Davao del Sur. Ang gusto raw mangyari ng mga suspect, payagan na silang umuwi sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Agad hinarang ng mga tauhan ng BJMP ang sasakyang ito ng Digos City District Jail sa Davao del Sur. Pinalibutan nila ito saka binuksan ang pinto. Dito na tumambad ang 3 preso kasama ang kanilang hostage na 2 minor de edad. Ayon sa BJMP Region 11, dumalaw ang mga minor de edad na nasa edad 6 at 10 taong gulang sa kanilang tatay na nakakulong. Pero nang maispatan sila ng mga inmate na sina Shelly Salda, Jorbert Masday at Dante Pindatun, agad dinukot ng mga preso ang mga bata saka isinakay sa BJMP van. At habang may dalang matalas na bagay, nagdeklara na sila ng hostage. Hiniling daw ng mga preso na makauwi sa Kiblawan, Davao del Sur. Inabot ng 2 oras ang negosasyon bago na kumbinsi kunwari ang mga preso na palalabasin sila. Hanggang sa nangyari na nga ang pangaharang sa kanilang getaway van. Isinugod naman sa ospital ang mga bata matapos magtamo ng sugat sa batok ang isa sa kanila mula sa patalim ng mga suspect. Sugatan din ang 3 miyembro ng Special Tactics and Response ng BJMP nang manlaban ang mga preso. Iimbestigahan naman ng BJMP kung may nangyaring kapabayaan sa panig ng mga jail personnel. Naka-isolate na sa isang selda ng district jail ang 3 ng hostage. Convicted sa mga kasong murder at frustrated murder ang mga suspect. Pero posible yang madagdagan ng mga reklamong frustrated murder at child abuse. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 2 ang patay at 2 ang sugatan ng mag-amok at manaksak ang isang lalaki sa isang inuman sa birthday party sa Tondo, Maynila. Ang masaklap ni hindi imbitado sa kasiyahan ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa pool sa CCTV sa Tondo, Maynila ang pagdating ng isang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumaba siya at kinausap ang isa pang lalaking nakalitan niya sa birthday party sa lugar. Maya-maya, bigla nagkagulo nang undayan ng balisong ng lalaking nakamotor ang kausap. Napatakbo papunta sa komosyon ng ilan pang mga bisita. 2 ang patay sa pagwasiwas ng suspect ng balisong. Kabilang sa nasawi ang umawat lang sa gulo na si Josephine Navarro, 16 anyos. Patay rin ang isa pang bisita na napasama lang sa gulo. Sugatan naman ang lalaking nakalitan ng suspect at tropa nito. Base sa investigasyon, nagsimula ang away ng bastusin ng suspect ang babaeng bisita sa party.
Sa kalagitnaan ng kanilang inuman, itong suspect ay maraming mga salita na medyo foul para doon sa mga bisitang babae. Matapos noon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Mabilis ding naaresto ang suspect na ayon sa mga pulis ay hindi naman talaga imbitado sa party at nakisali lang sa inuman. Pero gate ng suspect, imbitado sa. Biniro lang daw niya at hindi naman niya binastos ang babae. Nakababata raw niya. Ngayon, nandun po pala yung shota niya. Nagbibiroan po kami. Nagselos po, inampas ako ng bangko. Hindi ko naman po kilala yung lalaki. Sabi ko, nagwiki kayo? Sabi niya, saglit lang. Doon ko lang po nalaman na mag-boyfriend sila. Nagawa lang daw ng suspect na manaksak para depensahan ang kanyang sarili dahil kinuyog na siya ng mga tao. Pero hindi kumbinsido ang pamilya ng isang biktima. Hindi po pwedeng self-defense yun kasi kita naman sa CCTV Sumugod siya. Nasa kustudiya na ng Manila Police District ang suspect na maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Pinagahanap ngayon ng mga pulis ang isang Chinese na sangkot sa Pogo operation sa bansa na dinukot sa Bustos, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sa bahaging ito ng Angat River sa Bustos, Bulacan, sinasabing dinukot ang Chinese national na si alias Zong. Base sa investigasyon, nangingisda si Zong sa ilog kasama ang 4 pang kaibigang Chinese. Nang dumating ang 4 na lalaking armado ng Armalite, isinakay ng mga lalaki si Zong sa isang van at mabilis na umalis. Di pa malinaw ang motibo sa pagdukot. Pero napag-alamang dati nang kinidnap sa Clark, Pampanga ang biktima noong 2020. Napag-alamang ding sangkot si Zong sa operasyon ng Pogo sa bansa. Lumalabas po na naka-involve po sa Pogo itong biktima po at kahapon po ay nagkakaroon na po ng payment. May ransom na po at more or less mga 5 million accordingly na yung naibayad na ransom po nitong sa side po ng victim. Sa pamamagitan ng cryptocurrency, ipinadala ng pamilya ng biktima ang ransom. Kaya pahirapan ang pagtukoy at paghanap sa mga salarin. We are now coordinating, again, this time around, the Philippine government through our AKG is the one coordinating with our foreign counterparts to at least trace kung saan pong bumagsak po itong ibinayad. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung konektado rin sa Pogo ang 4 na kasama ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kalaboso ang 3 magkakaibigan na sangkot sa pamamaril sa Caloocan. Lasing daw ang mga suspect at napagtripan lang na mamaril ng mga napadaang estudyante. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Madaling araw ng October 14, naispatang naglalakad ang 3 lalaking magkakaibigan sa Barangay 187 Caloocan. Isa sa kanila, panay ang sitsit sa direksyon ng kanilang pinanggalingan. Maya-maya, isa sa kanila ang tumakbo at nagpaputok ng baril. Hindi nakita sa video, pero 3 pang lalaking estudyante ang hinahabol ng grupo. Tinamaan ng bala sa tiyan ng isa sa kanila. Mabilis namang sumibat sakay ng motorsiklo ang grupong namaril. Base sa investigasyon, lasing at natripan lang ng grupo na manitsit at mamaril. 3 beses din silang nagpaputok. Sa isinagawang manhunt operation itong Sabado, nahuli ang 3 suspect na nasa edad 19 at 22 anyos. Sinubukan pa nga bumunot ng baril ng isa sa mga suspect pero di na siya nakaporma sa mga pulis. Ito rin ang parehong baril na ginamit nila sa mga biktima. Napag-alaman ding hindi lisensyado ang baril. Nakaharap sila sa mga kasong frustrated murder at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Listado ang 3 magkakaibigan sa Parañaque na nagpanggap ng mga ahente ng NBI. Sinubukan nilang mangikil sa isang tindahan gamit ang peking search warrant. Nagbabalik si Dave Abuel. Sa kulungan ang bagsak ng 3 magkakaibigang ito sa Parañaque. Nabisto ang pagpapanggap nila bilang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Gamit ang peking search warrant, sinubukan nilang hututan ng 100,000 piso ang kahera ng isang tindahan sa Barangay Tambo. Ang dahilan, illegal daw ang mga paninda nitong sigarilyo. Pinatawagan yung may-ari ng tindahan. Tapos doon nila sinabi na kung hindi sila makikipag-areglo sa halagang 100,000 is ipapasara nila yung tindahan at kukuhanin din lahat ng nandun sa loob ng store nila. Sinira pa ng mga suspect ang CCTV ng tindahan para hindi makunan ang pangyayari. Nagkataon namang napadaan ang gwardya ng establishmento at inusisa ang gulo sa loob. Ang chinek niya at pina-verify
ma-verify din yung kanilang mga ID na pag-alaman na hindi tunay yung search warrant na hawak nila kasi hindi siya nagmamatch dun sa kung ano yung talagang search warrant, kung ano yung hahanapin, ganun din yung tindahan na kanilang isa-search. Dito na nagsumbong ang may-ari ng tindahan at ang gwardya sa mga pulis na malapit sa lugar. Ayon sa Parañaque Police, hindi ito ang unang beses na nagpanggap ang mga naaresto bilang mga ahente ng NBI para makapangikil. Tikom naman ang bibig ng mga sospek ng usisain ng News 5. No comment na lang kami, sa court na lang. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong robbery extortion, usurpation of authority, malicious mischief, grave threat at falsification of documents. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. 2 linggo nang nangungulila sa dinukot na sanggol ang mag-asawa nakatira sa bangketa sa Quezon City. Kinuha ang bata habang natutulog sila sa tabing kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mula sa barangay, sa MMDA hanggang sa pulis, 2 linggo na nagpabalik-balik ang mag-asawang Rosel at RG Manansala. Baon nila ang pag-asang malilinawan sila kung nasaan ang kanilang 4 na buwang anak na si Baby Rhea. Ang bangketang ito kung saan sinasabi ng mag-asawang nawala ang kanilang sanggol noong October 4 ay daanan din ng maraming tao na pumupunta dito sa Cubao at sumasakay ng mga bus. Kaya maaaring isa sa napadaan o nagmamanman sa kanilang sanggol ang kumuha nito nung gabi nang ito ay mawala. October 4, agad nagpa-blatter ang mag-asawa sa QCPD Station 7. Nakipag-ugnayan naman daw kaagad sa mga kalapit na establishmento ang mga pulis. Maaga pa lang po nalaman na ng pulis yung CCTV footage po nasa kanila na po na pagkakuha sa anak ko sinakay po ng taxi. Yun nga lang, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na update ang mga pulis sa kinaroroonan ni Baby Rhea. May iningi pa raw ang mga pulis sa mag-asawa. Ang sabi po niya kailangan daw po ng birth certificate para katunayan daw po na ako daw po talaga yung nanay ng batang ito. Nito lang October 15 na makatanggap ng formal na police report ang mag-asawa tungkol sa kanilang kaso. Pero wala pa ring linaw kung may babalik pa sa kanila si Baby Rhea. Dito na naisipan ng mag-asawa na humingi ng tulong sa media. Kung hindi po nalaman na may kasama po kaming media, hindi pa po nila siguro kami intindihin, sir. Sobrang hirap po talaga, sir. Halos pinapagalitan po nila kami. Sinubukan ng News 5 na humingi ng kopya ng CCTV footage sa convenience store kung saan raw pumasok ang babaeng kumuha kay Baby Rhea bago sumakay ng taxi. Pero hiningan kami ng certification mula sa PNP. Sinubukan namin mag-request na nasabing certification sa QCPD Station 7 pero biguring kaming makakuha ng kailangan dokumento. Tumanggi rin sila magbigay ng pahayag kaugnay ng insidente na patuloy pa raw nilang iniimbestigahan. Wala naman po kaming ibang gusto kundi mabalik lang sa amin yung anak namin, ma. Ibalik niyo na po yung anak namin. Parang awa niyo na po. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ikinahon naman sa kainiwan sa tapat ng isang bahay ang isang sanggol sa Goa, Camarines Sur. Ayon sa may-ari ng bahay, inakala raw nilang kuting ang narinig nilang umiiyak. Sa kalaking gulat daw ng pamilya nang makita ang sanggol sa loob ng kahon. Wala man lang itong balot na lampin. Agad namang dinala ang sanggol sa Goa Infirmary Center. Nakakabit pa ang umbilical cord ng bata. Mananatili muna sa paggamutan ang sanggol habang tinutunton na ang kanyang mga magulang. Sakaling walang kumuha sa kanya, ito turn over ang sanggol sa Municipal Social Welfare Office. Pinagpepiestahan online ang video ng pagsasayaw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng mga nakakagulat niyang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kembot kung kembot habang nakasmile. Meron pang naka-okay na dance steps. Viral online ang mga video na yan ni Vice President Sara Duterte na naka-all black, naka-makeup at naka-koronang butterfly pa. Nitong weekend pa, spotted si Duterte sa Baklaran sa Parañaque. Bantay sarado siya ng mga pulis habang nagpi-fishball. Ang mga ganap na yan ng bising, nag-viral matapos ang 2 oras niyang press con noong Biyernes kung saan lantaran niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?
And then I'll cut his head. So na-realize ko, toxic na ito. Nagulat si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga sinabi ni VP Sara. Pinagdudahan pa nga raw niya kung ang bise nga ba ang nagsasalita. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange no, na in the first place na naisip niya yon. Pati si Senate President Cheese Escudero sinabing unbecoming sa Vice President na magsalita tungkol sa pamumutol ng ulo. Ikinababahala naman ng ilang kongresista ang emosyonal na paghuhurumentado ng bise. Talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari. Ang isang tao ay sobrang galit. Nawawala siya sa sense of decency. It's also a test of your character. Sa kabila niyan, hindi raw magpapatinag ang Kamara sa patuloy na pag-iimbestiga sa ginastos na milyon-milyong pisong confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinagulat ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang inang si Senator Amy Marcos at kanilang pamilya. May hiling din si Manotoc para kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dinipensahan ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang kanyang inang si Senator Amy Marcos laban sa mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ng ama nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea kung hindi ititigil ang pag-atake laban sa bise. Sa isang Facebook post, sinabi ni Manotoc na nagulat siya sa pahayag ni VP Sara lalo't maraming taon ng tapat na kaibigan at taga-suporta ni VP Sara si Senator Amy. Sa ilang beses daw na nakausap ni Manotoc si VP Sara, lagi raw siyang friendly at professional. Nakakalungkot daw na pinersonal ni VP Sara ang issue, pero tulad ng sinasabi ng marami, politika lang daw ito. Umaasa na lang daw ang gobernador ngayon na mahanap na ni VP Sara ang kapayapaan. Naiintindihan naman daw ni Senator Cynthia Villar ang pinanggagalingan ng banta ni Duterte tungkol sa labi ni Marcos Sr. I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. Sana magbati na lang para walang problema. Bago pa man ang tirada ni VP Sara laban sa mga Marcos, umalis na sa senatorial lineup ng administrasyon si Senator Amy. Ito raw ay para maprotektahan ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at maiwasang makapanakit ng mga kaibigan. Hindi man niya tinukoy noon kung sino-sino ang mga ito, pero kilalang malapit si Senator Amy sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang senadora tungkol sa mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Patay matapos matrap sa nasunog nilang bahay ang dalawang batang magkapatid sa Baguio City. Pinaglaro ang posporo ang hinihinalang mitsa ng apoy. Nasa Frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bangkay nang natagpuan ang magkapatid na ito na edad 6 at 7 taong gulang sa nasunog nilang bahay sa Barangay Irisan, Baguio City nitong Sabado. May mga lapnos din sila sa balat. Ang dalawang batang lalaki parehong may kapansanan sa pag-iisip. Pasado 12:00 ng tanghali nang sumiklab ang apoy. Tumagal yan ng 2 oras bago naapula. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posible raw na suffocation ang ikinamatay nila dahil mabilis na kumalat ang apoy. Stones lang na bahay na made of concrete, made of wood and yero, tapos may concrete. Ayon sa barangay, nagsimula raw ang sunog sa pinaglaro ang posporo. Yung kuya nila yung na-involve na naglaro ng posporo, PWD din. May kapansanan. Kaya hindi natin masisi, talagang may kapansanan din yung kuya nila. Kinukumpirma pa ito sa ngayon ng BFP. Nagpaabot na ng tulong ang city government sa pamilya ng biktima. Kinukup-kup muna sila ngayon ng simbahan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Hindi pa man nagla-landfall ang Bagyong Christine, ramdam na ang epekto nito sa ilang probinsya. Sa Albay, mahigit 400 pasahero ang stranded sa Tabaco Port. Nasa Frontline na balitang yan, si Reynal Pawid.
Nawasak ang konkretong harang ng ilog sa Barangay Banta sa bayan ng Magpet sa North Cotabato. Kasunod yan ng walang patid na ulang dala ng Bagyong Christine sa loob ng Magdamag. Lumala pa ang pagragasa ng tubig nang masira ang dike sa lugar. Binaha at nasira tuloy ang mga bahay kubo. Isa-isa ring nabuwal ang mga puno. Sa takot na mas tumindi pa ang pananalasa ng Bagyong Christine, napilitan lumikas ang ilang residente. Lubog din sa baha ang unang palapag ng mga bahay sa Sagay City, Negros Occidental. May seminar kami. Halos ganito rin ang sitwasyon sa Bacolod City. Napalusong ang mga tricycle na yan sa baha, maihatid lang ang mga participant ng isang seminar doon. Stranded naman ang mahigit 400 pasahero sa Tabaco Pier sa Albay. Ayon sa Office of Civil Defense, naka-red alert status ang buong Bicol Region. Kaya ipinagpaliban muna ang pagbiyahe sa dagat para sa kaligtasan ng lahat. Posibleng sa Huwebes o Biyernes pa raw makabiyahe ang mga pasahero roon. Ramdam na rin ang Bagyong Christine sa Rizal, Palawan kung saan baha na rin ang ilang lugar doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Napanatili ng Bagyong Christine ang lakas nito habang lumalapit sa Luzon. Huling namata ng bagyo 760 km silangan ng Katarman, Northern Samar. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 55 km per hour at bugso na abot na 70 km per hour. Base sa track ng bagyo, posible itong maglandfall sa Northern Luzon pagdating ng Huwebes o Biyernes. Nakikita rin ang pag-asa na lalakas ang bagyo at abot sa typhoon category bago maglandfall. Sa ngayon, nakatas ng signal number 1 sa southeastern portion ng Isabela, northern at eastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte, pati na sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pangmalakasang showbiz balita ngayong Lunes. Big day today sa Kapatid Network dahil ang inaabangang TV5 game show na Quizmosa nagsimula na. Pati na rin ang pagsabak sa mas pinaaga at mas pinalakas na time slot ng ating paboritong morning kasalo na Good Morning Kapatid. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Mga kapatid sa Pilipinas at sa buong mundo, isang masayang pagbati ng Good Morning Kapatid! Umarangkada na ang unang pagpasada ng inyong paboritong kasalo sa umaga na Good Morning Kapatid sa mas pinaaga nitong time slot na 5:30 a.m. On a high ang energy ng ating Good Morning Kapatid hosts na sina Angela Castro, Andre Felix at Mama Dimples Romana. Siksik ang umaga sa mga paandar. Ano po ba yan, Manong? Mula sa mga balitang hatid ni na Ted Filon at DJ Chacha. Hanggang sa palengke with our Nyora Mommy Chiki. Try ko tong lugaw nyo, ha? Pati sa lugawan na dinayo ni Maui. Hanggang sa mga sitwasyon ng mga pasahero sa kalsada. Hatid naman ni Hannibal Talete, ang ating barker sa umaga. Namigay pa ng Pampa-GV na morning tuwalya. Okay, dahil dyan, meron kang libreng Good Morning Towel. Isa rin sa inabangan ngayong araw, ang makulit na bonding ng Good Morning Kapatid hosts sa Quizmosa Fam na pinangungunahan ng ating OG Cheese Master na si OG Diaz. Speaking of Quizmosa, ngayong araw rin nagsimulang rumatsyada sa mga chismis in a quiz ang nasabing kapatid game show. At ang buena manong chika winner, ang actor-comedian na si Nico Natividad. Mag-uuwi ka pa rin ng 20,000 pesos. Tutukan ng Quizmosa Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. pagkatapos ng Eat Bulaga sa Hapon Champion ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa yumaong ama ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan na ng Department of Justice kung may paglabag sa batas. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi raw makadadalo sa pagdinig bukas ng Quad Committee tungkol sa drug wars. At Chris Aquino, hininalang mayroong cancer gaya ng kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iniakyat na sa Solicitor General ang mga ebidensya tungkol sa mga Chinese na dumidiskarte para makabili ng lupa sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. 3 makakapal na envelope na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa mga Chinese na nagkukunwaring Pilipino para makabili ng lupa sa bansa ang ibinigay ng House Quad Committee sa mga kinatawan ng Office of the Solicitor General. Pinare-review ng mga chairman ng Quad Committee ang mga ebidensya para sa posibleng forfeiture proceedings o pagbawi sa mga ari-arian. Malaki ho ang na-discover dito. The Constitution prohibits foreign nationals from acquiring 100% ownership ng ating mga lupa. Kabilang sa mga prominenteng pangalang nabanggit sa dokumento, sina Willie Ong na may 300 titulo ng lupa. Ibang Willie Ong po yan at hindi ang Dr. Vlogger na kilala natin. Nasa listahan din si Tony Yang na siyang kuya ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Hopefully, we will be able also to discover kung ano yung source ng pondong ito. Kasabay niyan, naghain din ng 2 panukalang batas si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez para amyendahan ang espionage law. Mungkahin niya pabigatin sa habang buhay na pagkakakulong at multang hanggang 2 million pesos ang parusa sa mga mapatutunayang espiya. Dapat din daw lagyan ng pangil ang batas, pati sa mga Pilipinong mapatutunayang kasabwat ng mga espiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May ilang kondisyon daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng War on Drugs bukas. Tiniyak naman ng Quadcom na gagalangin nila ang karapatan ni Duterte tulad ng iba nilang resource person. Nagbabalik si Marian Enriquez. Natanggap na raw ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ng House Quad Committee para dumalo sa kanilang pagdinig ngayong Martes, kaugnay ng extrajudicial killings noong kasagsagan ng drug war. Ayon sa dating Chief Legal Counsel ni Digong na si Attorney Salvador Panelo, pwede namang humarap sa hearing si Duterte. Sabi niya, I'll give them what they want to hear. Provided they ask me educated questions, hindi irrelevant, hindi stupid, hindi invasive. Tanggap niya yun, saka walang conflict, pupunta yun. Pagtitiyak ng House Quad Committee, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Taliwas diyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses as well as our resource person. Nakatakda na ring gumulong ang parallel investigation ng Senado tungkol sa drug war. Bukas ang House Quad Committee sa investigasyong ito ng Senado. Pero mungkahin ni Quad Committee Chairman Ace Barbers, bakit hindi na lang pag-isahin ang pagdinig ng Senado at Kamara? Sabi ni Barbers, baka mainam na gawing parang bicameral conference committee ang investigasyon ng Senado at Kamara. Balak daw nilang ilapit ang ideyang ito kay Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. I think mas malawak, mas komprehensibo at siyempre mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong committee ito. So, sagot naman ni Senator Coco Pimentel na mangunguna sa drug war probe sa Senado, maganda ang gusto ng Quadcom pero mahihirapan na sila kung pag-iisahin ang pagdinig. Malalim na raw kasi ang investigasyon ng komite sa Kamara tungkol dito at mahirap din daw pagtugmain ang schedule ng mga kongresista at senador. Matatandaan naman sa isang pagdinig ng Kamara kaugnay ng confidential funds ay hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala ang ilang mambabatas, hindi tutulad si Digong sa anak. Palagay ko mas civil si former president kaysa kay Vice President. Palagay ko magte-take ng oath yan. Mas civil siya eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, ngayong gabi lang ay inanunsyo ng kampo ni dating Pangulong Duterte
na hindi na raw siya makadadalo sa pagdinig ng Quadcom bukas. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, hindi na raw makakarap sa pagdinig si Duterte kahit gusto niya. Bukod daw sa short notice ang imbitasyon, kababalik lang daw ng dating Pangulo sa Davao mula Metro Manila nung Huwebes. Masama rin daw pakiramdam ni Duterte at kailangan niyang magpahinga dahil na rin sa kanyang edad. Handa naman daw umarap sa pagdinig sa Kamara si Duterte pero mas mainam daw kung gaganapin ang hearing matapos ang November 1. Si Senator Coco Pimentel ang mangunguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa Duterte drug war. Kabilang sa planong imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Binubuo na ang listahan ng mga magiging resource person sa investigasyon ng Senado tungkol sa Duterte drug war. Kabilang dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero iimbitahan lang daw siya kung magkakaroon ng linaw sa pagdinig ang papel ng dating Pangulo. But, of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, may mga senador na iniuugnay sa drug war, partikular ang tungkol sa pagbibigay ng reward sa kada mapapatay. Ang tanong, paano sila iimbestigahan ng Senado? Pwede namang dumalo sa pagdinig ang mga umano'y trusted ni dating Pangulong Duterte na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Pimentel, hindi bilang mga resource person kundi bilang mga miyembro ng Senado. Kasama sa listahan ng ipatatawag ng Senado sina dating PCSO General Manager Royina Garma at ang itinurong hepe ng Drug War Task Force na si resigned National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Senate Blue Ribbon Committee ang didinig sa Duterte Drug War. Si Senator Pia Cayetano ang chairperson niyan, pero dahil abala siya ngayon sa pinamumunuan niya ring Energy Committee, si Pimentel ang mangunguna sa pagdinig. Posibleng buksan agad-agad ang investigasyon sa susunod na linggo habang naka-session break. We will have to fast-track everything at kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast-track everything. Wala pang bagong tugon dyan sina Bato at Go. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nagka-cancer scare ang queen of all media na si Kris Aquino. Sa kanyang Instagram, sinabi po ni Kris na sumailalim siya sa maraming test kabilang ang PET scan. At wala naman pong nakitang anumang senyales ng cancer. Good news yan para kay Kris, lalo't parehong nagka-colon cancer ang kanyang ina at lola. Sa kabila po niyan, patuloy pa rin ang laban ni Kris para sa kanyang kalusugan dahil naman sa kanyang mga autoimmune disease na po pwedeng makasira sa kanyang vital organs. Sa kabila po nito, promise niya, #tuloy ang laban. Sabay anunsyo na may bago siyang show na ilo-launch bago matapos ang taon. Bukod po dito, ibinahagi niya ring tuloy na ang plano niyang pagpapakasal sa kanyang non-showbiz doctor boyfriend. Ito pa nga, naungusan ni Heart Evangelista si Pia Wurtzbach sa pinaka-influential na Asian celebrity sa Paris Fashion Week. Ayon po sa marketing at analytics platform na Launch Metrics, naka-generate ng aabot sa $10.6 million o aabot sa 610 million pesos na media impact value. Yan nga po yung halaga ng mga napopost online o nagagawang content ng isang celebrity. Pangatlo lang sa listahan si Pia Wurtzbach na may na-generate naman na $7 million o mahigit 402 million pesos. Sa hiwalay na post, idiniin ni Hart na numero at rating lang ang mga ito na dapat ay hindi tumutukoy ng ating halaga. Paalala pa niya, you're on your own path. Take your time. It's not a rat race. Susunod, 2 persons of interest sa pagdukot sa isang Amerikano sa Zamboanga del Norte, tukoy na. At LPU Pirates player na si J.M. Bravo, dinepensahan ng teammate na nagyugyug sa kanyang ulo matapos siyang himatayin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po.
nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May lead na mga pulis sa isa sa persons of interest na dumukot sa Amerikanong si Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte. Tinitingnan kung may koneksyon ito sa Abu Sayyaf at iba pang teroristang grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Nagtungo sa Zamboanga del Norte ang Federal Bureau of Investigation ng United States para humingi ng update sa dinukot na Amerikanong si Elliot Eastman. October 17 dinukot si Eastman ng mga armadong lalaki sa kanilang bahay sa bayan ng Sibuco. Binaril siya sa hita at isinakay sa isang bangka. Nakipagpulong ang ilang tauhan ng FBI sa alkalde ng Sibuco pati na sa pamilya ni Eastman. Ayon sa Philippine National Police, 2 persons of interest ang iniimbestigahan nila sa pagdukot kay Eastman. Tinitingnan din daw ng PNP ang posibleng koneksyon ng persons of interest sa grupong Abu Sayyaf at iba pang terrorist group sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Katunayan, may lead na raw ang mga pulis sa isa sa kanila base sa pahayag ng ilang testigo. So far, there is no indication pa na nakatawid po ito ng either Basilan or Sulupo. But just the same, binabantayan po nila yung kanilang coastal. Hinihinalang papunta ng Sulu o Basilan ang bangka kung saan isinakay si Eastman. Doon din dati nakabase ang Abu Sayyaf. Pero sabi ng PNP, one of the suspects ay apparently ay wala naman pong takip sa muka at nakita po doon na sinasabing inaayos di umano yung isang bangka po doon. So may mga composite artist sketch na po tayo. We have the alias so far. Hanggang ngayon wala raw na iuulat na humihingi ng ransom para kay Eastman. Sa isang vlog noong September 28, ikunento pa ni Eastman na nakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay. But I feel like I've been staying in this area for so long to the point where I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. Bantay sarado naman ang Philippine Army at PNP sa mga border ng probinsya ng Sulu. Nakadeploy na rin ang intelligence units ng militar. Kinausap na rin daw ng provincial government ng Sulu ang lahat ng alkalde na maging mapagmatsyag sakaling pumasok ang grupo ng kidnappers sa probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. What's up mga kapatid? Trending over the weekend ang naging insidente sa NCAA na naging unconscious sa court si J.M. Bravo ng Lyceum Pirates. Pero ang pinagtripan ng bashers ay si John Barba na sinubukan lang naman gisingin si Bravo habang nakahiga sa court. Kaya naman pinagtanggol siya ng kanyang kakampi para tumigil na ang pagbabatikos. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Fourth quarter na ng laban sa pagitan ng Lyceum of the Philippines at Arellano University sa NCAA nitong Sabado nang biglang matigil ang laro. Nawalan ng malay at humandusay si J.M. Bravo ng Lyceum matapos makaumpugan si Renzo Abiera ng Arellano. Kita pang lumapit ang teammate ni Bravo na si Ato Barba at niyugyog ang kanyang ulo. Agad na isinugod sa ospital si Bravo at doon na siya muling nagkamalay. Nasa ligtas na siyang kondisyon ngayon. Umani naman ang batikos mula sa netizens ang pagyugyog ni Barba sa ulo ni Bravo. Posibleng mas malagay daw sa panganib si Bravo dahil dito. Dapat daw ay hinayaan na lang ang medical team na rumisponde. Pero mismong si Bravo ay ipinagtanggol ang kanyang teammate na nawagan siya na wag nang pagsalitaan ng masama si Barba. Naiintindihan niya raw ang ginawa ng kanyang malapit na kaibigan at nagpasalamat. Bago ang insidente sa court ay kaka-recover lang ni Bravo mula sa isang spine injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa PBA, lusot na ang Barangay Nebra Gin King sa finals pagkatapos patumbahin ang San Miguel Beermen sa semis. Dikita ng laban nang magpakawala ng malaking 3-pointer si Justin Brownlee para kunin ang 4-point lead late in the fourth quarter. Dito na nila pinakita ang magandang depensa para ma-secure ang panalo. Pinangunahan sila ni Mava Nisi na nagtala ng 25 points habang nag-ambag si Brownlee ng 21 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steals, and 2 blocks.
Magkikita ang Ginebra at TNT Tropang Gigas sa championship at rematch ito ng kanilang rivalry noong 2023 kung saan naisahan ni Ronde Hollis Jefferson sina Justin Brownlee. Makabawi kaya ang Ginebra o talagang mananaig pa din ang tropa? Abangan natin sa pagbubukas ng finals sa linggo. Susunod, gasolinahan sa Russia sumabog. 4 ang patay, kabilang ang 2 bata. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang 3 batang magkakapatid sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Nangyari ang aksidente sa kahabaan ng General Tino, Cabanatuan Road noong Sabado ng gabi. Base sa investigasyon, nakainom ang rider ng motorsiklo. Nabangga nito ang tricycle na minamaneho ng isang lalaki sakay ang 4 niyang batang anak. Nakaligtas ang padre de pamilya at isa niyang anak. Nakaburol naman na ang 3 bata. Hawak na ng mga pulis ang suspect na nahaharap sa mga kaukulang reklamo. Matapos ang 4 na linggong sunod-sunod na oil price hike, ipapatupad naman bukas ang bawas presyo sa petrolyo. 70 centavos ang itatapyas sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos naman sa gasolina at 85 centavos sa kerosene. Naunang sinabi ng Energy Department na bumababa ang presyo ng petrolyo dahil sa humuhupang tensyon sa Middle East at ang potensyal na sobrang supply ng krudo sa unang bahagi ng taong 2025. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bagong work week, bagong mga makukulit na banatan naman ang hatid sa atin ng ating mga kapatid online. Ang kanila namang napagdiskitahan mga hanep na diskarte sa pagluluto. Pati na yung mga gimmick na sakulit ay mapapakamot ulo ka na lang. Pahapiwan natin yan sa Kwento Sang Minuto. Sa mga gusto dyan ng buffet, no leftover, lalo na itong pansit. Iho, pakislice na nga yung spaghetti. Yehey, magluluto si nanay ng sabaw. Ilabas nyo na yung plancha nating stove. O kaya naman, magluto tayo sa banga. Kung walang pamparinas, hiramin mo muna yung walis tingting. Saan ka ba nakakita ng manok na kusang pumupunta sa kawali para gawing tinola? At saan ka ba nakakita ng aso na handang tumulong sa oras ng pangangailangan? Ay, napalaki ata yung inidoro na inilagay ko. Teka, gawa natin ang paraan. Magpasok ka nga pala ng bagong trono dito. Hoy, huwag mo gawing helmet yung isa. May alternative nga pala akong cellphone holder sa kotse. Eto, medyo amoy lang siya. Alipo nga. Time to relax. Tara, set up tayo ng tent sa ilalim ng West Philippine Sea. Speaking of relaxation, mag-relax tulad ng nabili kong relo na kung tititigan mo, parang may mali. Ayan o, ang tatak nito, relax, hindi Rolex. Nabudol na naman ako. Nagbabalita mula sa Frontline, panahon na atang bumili ako ng bagong kotse. Mark Logan, News 5. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung may nilabag na batas si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan, ang banta niyang ipahuhukay ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at itatapon sa dagat. Nasa Frontline na balitang yan, si Camille Samonte.
Walang preno ang bibig ni Vice President Sara Duterte sa presko niya noong Biyernes. Dito ay binakbakan niya ang dating running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbanta pa ang Vice Presidente na ipahuhukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kapag hindi pa rin daw siya tinantanan ng administrasyon. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Pero ang pahayag na yan kinastigo ni Justice Secretary Boying Remulla. Hindi raw kasi magandang pakinggan ang ganitong mga banta kung nanggaling mismo sa bibig ng Vice Presidente. Tinitignan na raw ng DOJ kung may nalabag na batas si VP Sara. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in. We're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Hindi nabanggit ni Remulla kung anong partikular na batas ang posibleng nilabag ng bise. Pero sa revised penal code, itinuturing na crime of libel ang pambabastos sa yumao. Pero buwelta ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi raw dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Huwag na rin daw sanang bigyan ng mali siya, lalo't hindi rin naman daw umalma ang pamilya Marcos. Ang violation, kung ginawa mo, nakalkalin mo ng walang reason, kung walang paintulot ng hukuman, kasi kailangan, kung meron kang gagawin dyan sa remains, you have to ask permission from the authorities. Tingin naman ng ilang eksperto, naggalat lang si VP Sara sa sarili niyang preskon. Negatibo raw ang magiging epekto nito sa kanyang ratings. Naniniwala rin ang mga eksperto na sagutin na rin dapat ng Pangulo ang mga patutsyada ni VP Sara. Baka magmukha kang weak leader kung wala ka man lang sagot. Bakit kinakailangan mong sumagot? Kinakailangan mong bumanat man lang dun sa bumabanat sa alaala ng iyong ama. Nagbabalitang mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naiipit ngayon sa girian ng dalawang paksyon sa Workers and Peasant Party o WPP ang tumatakbong senador na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya para hindi madamay sa tensyon, nagpasya siyang tumakbo na lang bilang independent candidate. Nasa Frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nagsumite ng letter of revocation sa COMELEC ang kampo ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay para hilingin ang pag-atras niya bilang kandidato sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP para sa 2025 midterm elections. Naghain noon ng Certificate of Candidacy si Kibuloy, kalakip ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA na pirmado ng paksyon ni Attorney Mark Tolentino. Pero kwinestyon niya ng kabilang paksyon na pinamumunuan naman ng labor leader na si senatorial candidate Sonny Matula. Nagpetisyon pa silang ideklarang nuisance candidate si Kibuloy, kaya para hindi na maipit sa tensyon sa loob ng partido, nagdesisyon si Kibuloy na tumakbo na lang bilang independent candidate. Dami naman mga political parties na nag-invite kay Pastor na maging guest candidate. So, with or without a party, Pastor Kibuloy can run the party. Sa gitna ng gulo sa WPP, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi makakaapekto ang pagkalas sa partido ni Kibuloy sa status niya bilang isang qualified candidate. The COMELEC and Bank will stand firm doon sa pagkaka-classify sa kanya as a legitimate candidate. Simply because there is no final and executory decision concerning his cases. We will have to resolve later the intra-party dispute. Sino sa dalawang grupo talaga ang dapat masusunod without affecting the candidacy of their chosen candidates. Nanindigan naman ang Tolentino faction na suportado pa rin nila ang pagtakbo ni Kibuloy. Ang kampo naman ni Attorney Matula, iginiit na hindi raw nila hahayaang magamit ang partido sa anumang agenda sa politika ng pastor. Iginiit din niyang walang paksyon o hidwaan sa WPP. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Personal na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa oath-taking ng bagong presidente ng Indonesia. Sa pamamagitan nito, umaasa si PBBM na lalong titibay ang relasyon ng dalawang bansa. Nasa Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nakabalik na sa bansa sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos.
Matapos dumalo sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto at Vice President Gibran Rakebumbing Raka sa Jakarta nitong weekend, pinalitan ni Prabowo si former President Joko Widodo na kilalang kaalyado niya. Anak din ng dating Pangulo ang katandem niyang si Vice President Gibran. Ayon kay Pangulong Marcos, isang karangalan na maging bahagi sila ng inaugurasyon. Kinilala rin ni PBBM ang naging kontribusyon sa Indonesia ni dating Pangulong Widodo. Ngayong si President Prabowo na ang nakaupo, umaasa raw si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pakikipagtulungan at pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Bukod naman sa mismong oath-taking, dumalo rin sina PBBM at First Lady Liza sa pa-formal dinner ni President Prabowo sa Presidential Palace. Kasama nila sa event ang iba pang leader ng ASEAN na present din sa inauguration. Hindi ito ang unang beses na nagkita ang dalawang leader. Bago pa manumpa bilang Pangulo, una nang bumisita ang President-elect pa lang noon na si Prabowo sa Malacanang nito lang Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Matapos ng higit 2 dekada, hinatulan ng guilty ang 17 miyembro ng Abu Sayyaf Group na sangkot sa pagdukot sa ilang turista sa Sipadan, Malaysia noong April 2000. Base sa desisyon ng Korte sa Taguig, reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakulong sa kada isa sa 21 counts ng kasong kidnapping at serious illegal detention with ransom ang sentensya sa mga akusado. Kaugnay yan sa pagkidnap nila sa 23 Pinoy at dayuang turista sa Malaysia na hinostage pa nila ng ilang buwan sa Sulu. Nakalaya lang ang mga biktima matapos silang matubos ng ransom. Ayon naman sa Department of Justice, patuloy lang daw ang hatol na gumugulong pa rin ang hustisya sa bansa at nananaig pa rin ang batas. Sugatan ng 2 residente sa sumiklab na sunog sa Parañaque City. Mag-alas 3 sa madaling araw nang lamunin ng apoy ang 20 bahay sa barangay San Dionisio. Base sa investigasyon sa ground floor ng isa sa mga natupok na bahay, hinihinalang nagsimula ang apoy. Higit 2 oras tumagal ang sunog bago napula. Mahigit 1,100 individual naman ang apektado ng sunog na nag-iwan ng halos 1 milyong pisong halaga ng pinsala. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Bumigay ang bakal na tulay sa Davao City matapos daanan ng isang dump truck. Base sa investigasyon, hindi raw kinaya ng tulay ang truck na may bigat na higit 20 tonelada. Magde-deliver sana ng graba ang truck nitong Sabado. Pero dahil hindi kabisado ng driver ang lugar, napadaan siya sa tulay. Pero ayon sa barangay, ipinagawa yan para daanan lang ng tao. Wala na ang driver ng truck nang dumating ang mga otoridad. Ipatatawag naman ng barangay ang may-ari ng dump truck. Simula ngayong araw, balik na ang biyahe ng Philippine National Railways sa rutang papunta at pabalik ng Lucena, Quezon mula Calamba, Laguna. Sa anunsyo ng PNR, magbababa at magsasakay na ulit sila ng mga pasahero sa estasyon nito sa Lucena, San Pablo at Calamba. Gayun din sa flag stops nito sa Sariaya, Lutucan, Candelaria, Chaong, Iri, College, Los Baños, Masili at Pansol. Pansamantalang hininto ang biyahe sa rutang Calamba hanggang Lucena nitong weekend para sa inspection at maintenance ng mga tren. Nasa pool sa video, aktwal na pagsabog malapit sa airport sa Lebanon. Nangyari yan matapos makauwi sa Pilipinas ang ilang OFW roon. Yan ang Frontline News Abroad ni Brian Basa. Sunod-sunod na pagsabog ang bumulabog sa mga gusali sa paligid ng Beirut International Airport sa Lebanon. Mula pa rin yan sa airstrike ng Israel na layong pulbusin ang militanteng grupong Hezbollah. Sa kabila ng mga pagsabog, nagawa pang lumapag ng eroplanong ito mula Dubai. Ayon sa Israeli Defense Forces, bobombahin nila ang mga financial institution na hawak ng Hezbollah. Kaya bago ang airstrike, lumikas ang mga sibilyan. Inaalam pa kung ilan ang nasawi sa huling pag-atake ng Israel. Sa huling tala, higit 2,000 na ang nasawi sa Lebanon mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong nakaraang taon. Higit 11,000 naman ang sugatan. Sa gitna ng gera, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga Pilipinong lumikas mula Lebanon. Isa riyan si Soriana. Lagi kang nayayanig po. Kaya wala kaming tamang tulog. Ang iba ay hindi sila makapagtrabaho dahil po
kailangan po nilang mag-safety. Hindi na rin napigilang maluha ng OFW si Evelyn habang sinasariwa ang mga huling sandali sa Beirut. Kahit sa airport na po kami, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagsabog doon. Hindi po namin masasabi kung hanggang kailan po kami magiging safe doon. Ayon sa Department of Migrant Workers, higit 600 OFW na ang nakabalik ng Pilipinas mula nang sumiklab ang gulo sa Lebanon. May 400 pang OFW ang naiwan doon. Inaayos pa ang kanilang papeles. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 4 ang patay, kabilang ang 2 bata sa pagsabog ng gasolinahan sa Russia. Yan ang Frontline News Abroad ni Gary De Leon. Lumiyab ang isang gasolinahan sa Grozny, Russia. Maya-maya, dumagundong ang malakas na pagsabog. Sa lakas niyan, tumilapon at nagpagulong-gulong sa kalsada ang isang tangke ng gasolina. Agad namang nagpulasan ng mga tao sa paligid dahil sa katakot-takot na apoy. Sa isa pang anggulo, nakunan pa ang pagsabog habang nilalamon na nangangalit na apoy ang gasolinahan. Muntik pang madamay ang kalapit na residential building, pero agad nakaresponde ang mga bombero para maapula ang sunog. Sa kasamang palad, 4 ang patay sa pagsabog, kabilang ang 2 bata, 5 naman ang sugatan. Hindi patukoy ang sanhi ng pagsabog. Pero iniimbestigahan na ito ng mga otoridad. Noong nakaraang buwan lang, isang gasolinahan din ang sumabog sa bayan naman ng Dagestan, kung saan 13 ang patay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, nabuo ng Fanatic Onyx ang kanilang dominanteng season at naipanalo ang kanilang unang championship sa MPL Philippines. Kinailangan nila dumaan sa butas ng karayom at tinalo ang Aurora Gaming in 7 games. Lamang na sila sa serye 3-1 pero dumiin bigla ang Aurora para kunin ang next 2 games at itulak sa do or die. Hindi naman nagpatinag ang Fanatic Onyx at nagpakita ng composure para i-secure ang championship. Sa volleyball naman, handa na sumabak ang Akari Chargers sa parating na PVL season pagkatapos makipagbakbakan kina Sachi Minoa o Jaja Santiago at ang Osaka Marvelous sa tune-up match. Todo ang off-season training ng kupunan at kinalaban ang ilang V-League teams tulad ng Jiaji Fu, Rio Reina at Veer Tin Mi. Pero sa Marvelous sila pinaka-na-challenge at malaking tulong ito sa kanilang preparasyon. Ayon sa kanilang post sa Instagram, hindi lang sila napalaban at nag-enjoy sa kanilang match, nakabuo pa ng connection sa volleyball world. Magsisimula mga kapatid ang PVL season next month. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Mga kapatid, maituturing pong simbolo ng ating pagiging Pinoy ang anahaw. Kaya nga siguro, para po sa ilan, pambansang dahon natin ito. Pero sa totoo lang, walang opisyal na deklarasyon para ito'y maging national symbol ng Pilipinas. At contrary to popular belief, ito pong anahaw, hindi endemic sa Pilipinas. Makikita rin po yan sa ibang bansa tulad ng Indonesia at New Guinea. Madalas pa nga na ornamental o sadyang pandekorasyon lang ito sa ilang lugar. Ayon po sa ilang artikulo at akda, marahil ang naging basihan ng paniniwalang ito ay ang kakayahan ng anahaw na magamit sa iba't ibang bagay. Nagiging abaniko o pamaypay, nagagamit din na bubong o di kaya'y dingding sa ilang bahay. Pwede ring pambalot sa mga pagkain at marami pang ibang mga extraordinaryong mga bagay mula sa isang maituturing na ordinaryong halaman. Kaya naman, marami pong mga pambato natin sa mga naglalakihang pageant ang ginagamit ang anahaw bilang inspirasyon sa kanilang national costume. Tulad na lang ng ating Miss Grand International Philippines 2024 na si CJ Opiaza. Napawaw po niya ang buong mundo sa kanyang natkos na anahaw. Pagpapaalala na rin daw ito na tulad po ng kay Alaman, ang katatagan at husay ng mga Pilipino ay yamanan. Okay. Susunod, dating US President Donald Trump nag-ala service crew sa isang restaurant habang si Kamala Harris kasama si Usher sa kampanya. K-pop idol Chang Yeol, kinabilibang sa Tagalog version niya ng Raining in Manila.
At Sid Lucero hinahangaan sa kanyang performance sa Netflix Pinoy zombie film na Outside. Tuloy-tuloy pa ang pakabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaprobahan na ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 2025 budget ng Department of Agriculture. Ilang minuto mula ng buksan ng budget sponsor na si Senator Cynthia Villar ang pagdinig, agad na aprobahan ang halos 180 billion pesos na hinihinging budget ng DA para sa susunod na taon. Pinaalalahanan naman ni Villar ang ahensya na isingit sa kanilang budget ang 7 bilyong pisong kinakailangan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Nakapaloob daw kasi rito ang ayuda para sa mga magsasakang may lupaing 2 hektarya pababa. Tatalakayin na sa plenaryo ng Senado ang budget ng DA. Kanya-kanyang gimmick sina dating US President Donald Trump at Vice President Kamala Harris sa kanilang kampanya. Si Trump nag-ala service crew habang si Harris naman kasama sa kampanya si Usher. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawid. 2 linggo bagong US presidential election sa November 5, break muna sa mga meeting de avance si dating US President Donald Trump. Pagluluto ng French fries ang pinagkaabalahan niya sa isang fast food chain sa Pennsylvania. Isang Pennsylvania sa mga tinaguriang battleground states sa Amerika. Pantay lang kasi ang lakas ng Democrats at Republicans dito. Swing state sila kung tawagin. Ibig sabihin, isang Pennsylvania sa mga posibleng magdikta ng mananalo sa eleksyon. Kaya kahapon sa drive-thru window ng restaurant ng ligaw ng mga botante si Trump. Habang abala sa orders, binati rin ni Trump ang kalabang si US Vice President Kamala Harris na nag-birthday nitong weekend. Happy birthday, Kamala. She's turning 60. I think I'll get her some flowers. Bumisita naman sa isa pang swing state ng Georgia si Kamala Harris. Binisita niya ang congregation ng New Birth Missionary Baptist Church na sabay-sabay rin siyang kinantahan ng happy birthday. Nagdaos din siya ng hiwalay na campaign rally sa Atlanta. Dito personal siyang sinamahan ng Hollywood pop singer na si Usher na inendorso na rin siya sa pagkapangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sinigawan at hiniya ng isang babaeng senador, si King Charles III, sa gitna ng kanyang pagbisita sa Australia. Nangyari ang insidente pagkatapos magbigay ng talumpati ni King Charles kung saan nagbigay-pugay siya sa traditional owners of the lands. Giit ng nagprotestang senador na si Lydia Thorpe, hindi nila kailangan ng hari mula sa ibang bansa para diktahan sila. Inakusahan din niya si King Charles ng genocide at pagkamkam sa kanilang lupain. Bago pa man makalapit sa stage, naharang si Thorpe ng ilang opisyal at inilabas sa Parliament House. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sinurpresa ni EXO member Chanyeol ang kanyang mga Pinoy XOL sa kanyang sariling version ng hit song ng Lola Amor na Raining in Manila. It's been raining in Manila, hindi na malalamig. It's been raining in Manila, hindi na malalamig. Sa kanya pong one-night-only concert itong Sabado sa Araneta Coliseum, napa-raining in Manila si Chanyeol. Hindi lang isa, kundi 2 beses pa. Magiliw namang nakisabay ang kanyang fans sa kanyang pagkanta in full Filipino. Last December lang nang huling bumisita si Chanyeol sa bansa para sa isang fan meet. Ito pa nga, all set na para sa nalalapit nilang reunion, ang 90s Pinoy dance group na Street Boys. Sa panayam ng News 5, ibinida ng grupo ang kanilang hindi kumukupas na galing. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori.
Mapaparararap buman o mba? Wala pa rin kubas ang iconic dance group na Street Boys. Lalo na sa muling pagsasama-sama in decades ng mga miyembro nitong sina Jong, Danilo, Chris, Joseph, Vong, Joey, Maynard at Nico. Ang kanilang kagrupo na si Spencer Reyes naman, pauwi na rin ulit ng Pilipinas para sa kanilang reunion. Kahit nasa mid-40s na, nakakahataw at nakakatumbling pa rin daw sila. Ang kanilang sikreto, ang disiplinang itinuro sa kanila ng kanilang founder na si Direk Chito Ronyo. Minsan may mga umaaral na sa amin na pag ganito kahigpit, ngayon namin na-realize na yung disiplina pala napaka-importante sa bawat isa sa amin. Na yun ang mahawa para tumagal kami. Biro nga nila, sila raw ang SB90. Oo, tama ang dinig mo, hindi SB19. Dahil 90s sumikat ang Street Boys. Pero sabi ng Street Boys, in-invite pa rin daw nila ang Mahalima sa kanilang reunion. Actually, tinry namin yung SB90 talaga. Kaya lang, conflict sa schedule nila. Tapos tinry din namin ng sex bomb, SB rin kasi sila, conflict din sa schedule. South Border, tinry din namin. Conflict din sa schedule. Abangan ang reunion ng Street Boys sa November 8 sa New Frontier Theater. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, pinupuri po ang husay ni Lumuhod Ka sa Lupa star Sid Lucero. Kapansin-pansin kasi ang galing niya sa ngayon trending na zombie film na Outside. Nagbabalik si MJ Marfori. Alam mo ba na si Abra at si Norman ay isang tao lang? Sagutin mo! Mula sa mga putol-litid sigawan na mga eksena, bilang si Miguel sa lalong lumalakas na TV5 serye na Lumuhod Ka sa Lupa. Hanggang sa numero 1 Netflix movie ngayon na Outside bilang si Francis. In his A-game talaga, si kapatid star Sid Lucero na namamayagpag ngayon mula free TV hanggang streaming. Alam nyo ba na may 12 dubbed languages lang naman at hinango sa 32 subtitles ang kanyang pinagbibidahang Filipino zombie drama movie? Yung first reaction ko was, hey, yay, my family can watch this. That was the first. Like people close to me, I finally can show them what I've been doing. That's it, because they've had a hard time watching it, and it, like Billy said, it kind of slowly sunk in. Na, oh my gosh, this is the whole world. Speaking of Beauty Gonzales, very happy ang Bisaya actress na ibinida sa pelikula ang ilang farm setting sa Negros. Parang bumata ulit ako. Kukuha akong tubo, kain ako. Tapos nung first day pa lang, tumakas na ako sa shooting, pumunta ako sa palengke. Kakaibang take for a zombie horror film ang Outside. Lalo't bukod sa takot, very Pinoy rin ang ilang dramang tatalakayin ng kwento. Hindi nawala yung Pinoy side talaga ng Outside na drama, may family drama. Meron pa rin. May zombie pero may family drama tayo. It's the truth. We as Filipinos, we're all about the dining room table. Diba? Lahat ng drama nangyayari sa dining room. For me, that's where the real stories lie. Yung Christmas dinner scene. Yung nagsisigawan sila when the truth come out. Streaming ang Outside sa Netflix. Napapanood naman din si Sid Lucero sa Lumuhod Ka sa Lupa pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Galing, di ba? Bihira yung international ang release sa Netflix. Usually yan, Asia lang natin mapapanood. Pero ito ilang languages? 12. Wow. Oo. We should watch him. At saka ang gagaling na mga artista. Sakto sa Halloween. Oo, malapit na. Pero, pagkatapos ng Halloween, Pasko na. Yes. 65 days na lang, mga kapatid. Pasko na! At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga. Ulitin mo nga ulit yun. Hindi ko nakita. Ulitin mo lang. Sige na.
Mga kapatid, kami po ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.